Welcome to Rahadom's Indigenous Peoples Organic Network, otherwise known as Rahadoms. Get connected to my Facebook page, TikTok, and YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos. First and foremost, hindi ako troll, hindi ako bayaran para sasabihin ko kung anong nakikita kong tama. What you see up there is factual data. That data is non-refutable. Hindi po pwede siyang i-refute, hindi pwedeng i-rebut because that data is real. It is conducted by Okta Research. So ang tanong dito, hindi ba napapagod ang mga trolls? Naubos na ba budget ng mga trolls para bayaran sila, para siraan siya? Kahit sinaraan pa rin siya, bakit mataas pa rin ang kanyang trust rating? So once again, we rely on the substance of the facts. Yan ang sa taas. Kayo na po ang humusga, mga kabayan. That data came from Okta Research. See ya! Bye! Maraming mga Pilipino dito sa social media na ang angas at hambog na makipaghamon ng gera laban sa China. Sa tingin niyo ba, gera ang solusyon para mabigyan ng kapayapaan ang Singalot o gulo sa South China Sea? Di naman talaga West Philippine Sea yan eh. Kasi wala namang pangalang West Philippine Sea from the very start. Pangalawang katanungan, meron bang enough military capability or capacity ng Pilipinas para makipagbakbakan o makipaggera sa China? Pangatlong katanungan, sa tingin niyo ba kayang pagtanggol ng United States of America ang Pilipinas o gawin lang itong isang proxy sa gera katulad na nangyari sa Afghanistan at Ukraine? Pang-apat na katanungan, tingin niyo ba pag nagkagera kayang pakainin ni Bongbong Marcos lahat ng mga taong naging biktima sa gera? So abak lang sa gera at ginamit ang United States para paboran yung frozen assets niya na hawak ng Amerika. Let's bring you to the real scenario. First, nang nanghimasok ang United States sa gera laban sa Iraq, ano nangyari sa Iraq ngayon? It's totally devastated country at hindi pa nakarecover. Second, victim ng United States sa gera na para lang tong tinapon at di na pinansin na parang basura ay ang Afghanistan. Ano nangyari sa Afghanistan ngayon? Tumulong ba sila sa rehabilitation? No. Matagal silang namamalagi sa Afghanistan but di sila tumulong sa rehabilitation ng Afghanistan. Third point, nang nagkagera sa Ukraine, tumulong ba ang United States? No. Hindi ito tumulong. Walang tinulong ang United States kahit kunti dito. Mind you guys, ang gera is a very expensive enterprise. Napakamahal na negosyo to. Sa tingin nyo ba, kayang pantayin ng Pilipinas ang negosyong to para dipinsahan ang teritoryo ng Pilipinas? Ito lang ang sasabihin ko sa South China Sea issue. Number 1, there should be a joint development project. Number 2, tama ang sinabi ni Senador Pampilo Lacson that there should be continuous joint military exercises in South China Sea. Let's see kung kayang atakihin ng China ang isa sa mga barko during this joint military venture. Huwag na tayong mangas-angasan dito o magpakahipokrito. Alam naman natin ang Pilipinas puri. Wala nga kayong pambili ng bigas. Wala nga kayong kinain. Nag-struggle na kayo mga mahal na bilihin diyan sa Pilipinas. Tapos gusto niyo pang makipaggera? Desperado lang ba talaga kayo kasi wala kayong trabaho magkita? O wala kayong pera o pangbili ng bigas? On the practical point, hindi kayang tustusan ng gobyerno kung magkaroon ng gera sa Pilipinas at maraming damages. Hindi niya kayang bigyan ng reparation of damages ang lahat ng taong napinsala o industriyang nawala dahil sa advokasya ng gera. In closing, huwag nating hayaan na maudyukan ng United States ang administrasyon na to para makipagbakbakan sa China. Kasi in the first place, wala tayong kalaban-laban. Sinabi ko na kanina, there should be joint economic cooperation in these contested islands among other claimants of the said islands.
Kung anti-Duterte ka at kritiko ka na nagsusulong ng walang ebidensya o established evidence, wag na wag kang manood sa video na to. This video doesn't belong to you. Maraming mga vloggers dito at hindi vloggers sa TikTok man o sa other social media platform na ang kanilang mission sa buhay na binabayaran para manira ng tao. Most people who live outside the Philippine location or those people who live and sojourn abroad see what exactly happened in the Philippines. Sabi ng mga followers dito, kahit imudmud man lang mukha ang katotohanan, hindi nila ito nakikita. Kahit iharap mo man sila sa salamin, hindi nila alam kung may dumi sila o wala. Dahil natatakpan ng mga putik ang kanilang mga mata. Ang hirap kasi sa mga Pilipino dyan sa Pilipinas, mahilig tayong mag-twist o magbaliktad ng katotohanan. At nawalan tayo ng focus kung ano ba talaga ang totoo. Mahirap tanggapin ng mga Pilipinos at namulat na tayo sa Western ideas na exclusive economic zone ay hindi territorial waters ng Pilipinas. Ang Pilipinas dito ay meron lang tinatawag na sovereign rights. Sa sovereign rights, dalawa ang kanyang karapatan. Una, the right to explore, and pangalawa, the right to exploit. Ang exclusive economic zone ay dapat merong tinatawag na freedom of navigation na kahit sinong barko ng iba't ibang bansa ay pwedeng dumaan dito. Pangalawa, meron itong right of innocent passage. Kahit sinong bansa na naliligaw dyan, pwedeng dumaan dyan. Just imagine, ganito ang mentalidad ng mga Pinoy. Tatanungin pa naman ako, magkano ba ang binayad sa'yo? Ito'y questionong pambata. Ito'y question ng mga taong mangmang. Ito yung question ng mga taong bulag, pipi, at bingi. Yan yung mentalidad ng halos, di naman lahat, ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Tinatakpan nila yung mali at sinisiraan nila yung tama. Pinairal nila yung mali at yung tama, pinapatahimik. Mahirap baguhin ang mga mentalidad ng Pinoy. Kasi sabi ng chief ng ombudsman, there should be a moral values formation to all government agencies in the Philippines because of massive graft and corruption that lead to a wrong decision making over our external sovereignty and internal sovereignty. Sa ating external sovereignty, meron tayong problema sa agawan ng teritoryo dyan sa South China Sea. Ang tawag ng United States dyan ay hindi West Philippine Sea. Ang sabi ni Biden, South China Sea. Maraming mga tao sa Pilipinas na isip bata, hindi nagbabasa, hindi nag-analyze. Kung nagbasa man isang libro lang, isang link lang, hindi kino-compare yung facts presented bago maggawa ng right, just decision making. Tapos pag napakinggan nila na yung punto mo ay hindi maka-Marcos, maka-Yelo, makapanig sa kagustuhan nila, isasabihan ka naman na, oh sir, maka-Duterte ka no, maka-China ka no, maka-US ka. Ganyan mag-isip ang mga Pinoy dyan sa Pilipinas. Now my time to spend my money. Kung anti-Duterte ka at kritiko ka na nagsusulong ng walang ebidensya o established evidence, wag na wag kang manood sa video na to. This video doesn't belong to you. Pag napakinggan nila na yung punto mo ay hindi maka-Marcos, maka-Yelo, makapanig sa kagustuhan nila, isasabihan ka naman na, oh sir, maka-Duterte ka no, maka-China ka no, maka-US ka. Ganyan mag-isip ang mga Pinoy dyan sa Pilipinas. Ito yung mga tao, mga bobo, pipi, bulag, at bingi. Bakit naman nasabi ko mga bobo, bulag, pipi, at bingi? Dahil alam nila na ang presyo ng bigas ngayon ay 90 pesos and beyond. And other goods and commodities ay nagmahal. Hindi ba nila ito naramdaman at nakikita? Hindi ba nila naramdaman mas yung insidente ng pagtutulak ng droga, patayan, nakawan sa kaban ng bayan sa panahon ng administrasyong to? Bulag ba kayo at hindi nakikita itong insidente na tanim bala sa airport ay very very widespread information? Bulag ba kayo na ang airport natin ay may mga surot? Bulag ba kayo na dyan sa airport maraming mga krimeng nangyayari? Bulag ba kayo na ang Pilipinas ay napag-iwanan na ng mga ibang bansa sa Asia, especially sa Southeast Asian nations? Bulag ba kayo na dyan sa Pilipinas, obvious na obvious yung corruption? Kahit tignan mo,
from Tarlac to Pangasinan, yung daan dyan, two lanes road pa rin. Punta kayo ng Thailand, Thailand to Laos, Thailand to Cambodia. Makita nyo yung daan na 12 to 14 to 16 lanes. Diyan nyo makita kung gaano ka-obvious yung corruption sa Pilipinas. And yet, itong mga bobo, bulag, pipi at bingi, ay hindi nakaramdam. May nag-declare ng war on drugs. Sino ang nag-uupos? Ito yung mga pamilya at oligarko. Sila na ang mga anak nila o sakop ng kanilang pamilya ay mga drug users, mga drug pushers, mga drug smugglers. Bulag ba kayo? Maraming presidenteng nagdaan at nanungkulan sa gobyerno na hindi yan nalinis ng ilang taon, ilang dekada. Isang presidente lang from Mindanao ang napaglinis dyan because of a strong political will. Bulag, bobo, pipi at bingi ba kayo? Nang mapalinis niya ang Pasig River, bulag, bobo, pipi at bingi ba kayo? Na ang drugs ay siyang nakakasira sa ating lipunan. Diyan sa Pilipinas ngayon, sa bagong administrasyon, pinakadel natin ang drug users, ang drug smugglers, ang drug pushers. Diyan sa Pilipinas ngayon, pinagtakpan natin ang mga rakot na mga tao. Pinatakpan natin ang mga insertion of billions of budgets ng mga tao dyan sa Kongreso. Nakakalungkot isipin na tayo bulag, pipi at bingi, bobo na ang nakaraang presidente ay walang ginawa kundi build, build, build. Doon napunta yung pera panahon ng pandemic. Bumili ng mga military weapons, nagpatayo ng mga infrastructures all over the Philippines. Bulag ba kayo sa kanyang ginawa sa Clark, mga airports, nagpatayo ng mga infrastructures all over the Philippines? Bulag ba kayo niyan? Now my time to spend my money. Kung anti-Duterte ka at kritiko ka, nagsusulong ng walang ebidensya o established evidence, wag na wag kang manood sa video na to. This video doesn't belong to you. Pag napakinggan nila na yung punto mo ay hindi maka-Marcos, maka-Yelo, makapanig sa kagustuhan nila, isasabihan ka naman na, oh sir, maka-Duterte ka no, maka-China ka no, maka-US ka. Ganyan mag-isip ang mga Pinoy dyan sa Pilipinas. Sasabihin ka pa naman na trolls, bayaran. Totoo lang, Philippines will not succeed not unless ang mga Pilipino from Luzon, Visayas, Mindanao ay magkakaroon ng tinatawag na genuine values formation. If not, God's righteousness. Isipin nyo na lang kung gaano tayo kabobo, pipi, bulag at bingi. Dahil inimbitahan natin ang ICC, ang International Court of Justice, na pumasok sa Pilipinas para mag-imbestiga. Have our own functioning, effective court sa Pilipinas. Isipin nyo na lang, may investigasyon sa Senado. Feeling nila huwes sila. May korte tayo. Ginawa ng mga senador dyan, pahiyain ka, public shaming, public humiliation, siraan ka. For what? For publicity and grandstanding. Sa Bisaya pa, pahumot sa iyang baho. Baho na eh. On the issue of external sovereignty, dapat pinaigting ng ating administrasyon ngayon ang continuing joint military exercises para mapanatili ang freedom of navigation and right of innocent passage dyan sa South China Sea. Secondly, dapat paigtingin ng gobyerno ang bilateral trade agreements between other countries, especially China. To tell you guys, United States cannot and will not defend the Philippines in the event of war against China. Kasi ang US at ang China ay merong strong trade, economic, and military arrangement na hindi pwedeng i-break kasi both of them ay merong mga kakautang. Do you think ang United States na kumikita sa giyera ay kaya niyang proteksyonan ang Pilipinas? Hindi. Ito, maraming mga bulag, bobo, pipi, at bingi. Sa ating internal sovereignty, may problema sa criminality, corruption, drugs, unemployment, at the continuing rise of goods and services. Nagmahal yung mga pagkain, bigas, and yet, sige mo yaw-yaw, sige mo nga-nga, sige mo ngal-ngal. Lisod nyo pangitaon o tan-aon ang kamatuuran. Kaya nga no, ang inyong mga mata puno sa lapok. Lapok na nga ang Manila, lapok pa ang inyong mga ugali.
At ang lapok ng Maynila, nilinis lang naman ng isang presidente na galing sa Mindanao. Di ba kayo nahiya? O makapalang talaga ang inyong pagmumukha? Now my time to spend my money. Ano po ba ang teritoryo ng Pilipinas? Halika, pag-usapan natin para hindi na kayo mag-away-away. Ito yung mapa ng Pilipinas. Sa mapang ito, nakikita niyo ang mga baselines. Sa baselines na to, marami po ito. Isa-isahin natin sa pag-explain. Itong light blue na nilagyan ko ng linya na yellow, ito yung internal waters of the Philippines. Example, Pangpang sa Boracay, Manila Bay, Laguna de Bay, Lake Lanao, Lake Mainit, at iba pang mga lakes. Ano bang kapangyarihan ng Pilipinas dyan sa tubig na yan sa light blue? Ang treatment po dyan ay parang lupa. Kung anong kapangyarihan ang Pilipinas meron sa lupa, ganun din po sa light blue sa water na yan. Ang tanong, pwede bang pumasok ang mga dayuhang barko sa lugar na yan? Ang sagot ay hindi. Kailangan po may permiso ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpasok nila sa internal waters na yan. Paano kung may patayang nangyari sa barko at nangyari ang krimen malapit sa karagatan ng Cebu? Korte ba ng Pilipinas ang maghiring dyan? Ang sagot ay oo. Kasi ang treatment nga ay parang nasa lupa lang. Ngayon, tignan naman natin itong makapal na linya na blue na nilagyan ko ng marker na yellow. Ang tawag po dito ay Territorial Sea. Ano ba ang kapangyarihan ng Pilipinas sa bahagi ng karagatan na to? Parang katulad lang din sa light blue na ibinahagi ko kanina. Subalit, meron lang pong dalawang pagkakaiba. Una, meron pong right of innocent passage, yun pong mga barko ng ibang bansa. Halimbawa, meron pong dayuhang barko na dumaan po sa blue line na yan. Subalit, hindi po pinaalam sa gobyerno ng Pilipinas. Ang tanong, legal ba yun o hindi? Ang sagot, oo, kasi innocent passage nga. Pero tatandaan natin, teritoryo pa rin to ng Pilipinas. So pupunta tayo sa krimen ngayon. Paano kung sa blue line na yan may nangyaring patayan? Hearing ba yan sa korte ng Pilipinas o hearing sa korte ng ibang bansa? Ganito ho ang pagtrato natin dyan. Kapag naapektuhan ang peace and order ng ating bansa, ang nangyaring insidente ay doon po sa blue na linya na yan ay hearing po sa korte ng Pilipinas yan. Paano kung hindi? Paano kung internal lang o sa loob lang ng barko ang nangyaring kaguluhan at hindi nakakaapekto sa peace and order ng Pilipinas? Sa korte ba ng Pilipinas ang hearing o sa korte ng ibang bansa? Ang sagot ay sa korte po ng ibang bansa. Pag nag-aral ho kayo ng abogasya, ang tawag po dito ay English rule at saka French rule. Ang mga specifics po sa mga rules na to ay doon na po ninyo malalaman sa loob po ng law school. Tatandaan natin na ang English rule at saka French rule ay nag-a-apply lang sa mga foreign commercial ships na dumadaan sa blue line na yan. Dumako naman tayo sa dilaw na line. Nakita nyo ba itong dilaw na line na ginuhitan ko rin ng dilaw? Ang tanong, teritoryo pa ba ng Pilipinas yan o hindi? Ang sagot po ay hindi. Ang tawag po sa bahagi ng karagatan na yan ay contiguous zone of the Philippines. Ang zone na to ay hindi na po teritoryo ng Pilipinas. Pag may nangyaring krimen dyan, hindi na po sa korte ng Pilipinas ang hearing. Ano ba ang powers o rights ng Pilipinas sa bahagi ng karagatan na to? Ang Pilipinas po ay meron pong 4 na rights or powers sa lugar ng bahagi ng karagatan na to. Una, sanitary. Pangalawa, fiscal. Pangatlo, immigration. Pang-4, custom. Halimbawa, tumagas yung langis or oil spill sa dilaw na bahagi ng karagatan na yan. Ang tanong, meron bang damages o damage ang Pilipinas? Ang sagot ay oo, kasi sanitary law po yun at nadumihan ang tubig. Pag-move naman tayo sa next baseline, itong may batik-batik na may arong yellow at may
nakalagay na marker na yellow din. Ang tawag po sa linya na to ay Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Pag-usapan natin ang Exclusive Economic Zone. Ano ba itong Exclusive Economic Zone? I have to remind everyone na itong Exclusive Economic Zone ay parang continuous zone. Hindi na po ito teritoryo ng Pilipinas. Sa batik-batik na linya na to, wala na tayong power to enforce. Fiscal, sanitary, immigration, custom, wala na po tayong power to enforce sa lugar ng bahagi ng karagatan na to. So kung gayon, ano lang ba ang rights o powers ng Pilipinas sa lugar ng bahagi ng karagatan na to? Meron lang po tayong dalawang karapatan. Una, the right to explore, at pangalawa, the right to exploit. Sa mga kayamanan sa bahagi ng karagatan na yan. Ano bang ibig sabihin yan? Pwede tayong mag-isda sa bahagi ng karagatan na to. Pwede natin kunin ang yaman sa bahagi ng tubig na yan, pero hanggang doon lang. Hindi na po natin teritoryo ang Exclusive Economic Zone na sinasabi ko sa inyo. Ano naman yung Scarborough Shoal at Kalayaan Group of Islands? Ang mga lugar na nabanggit ko ay wala po sa linya na yan. Ang tawag po dito ay Regime of Islands. Wala naman ho sila sa baseline at wala rin ho sila sa linya. Teritoryo pa rin ho yan ng ating bansang Pilipinas. Halimbawa, nagpatayan doon sa Scarborough Shoal. Ang hearing po niyan ay hearing po sa Korte ng Pilipinas.